I am grateful for this opportunity to speak to you Ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong magsalita sa inyo ngayong Sabat sa pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Bawat miyembro ng simbahan ay may iisang sagradong tungkulin. Tinanggap natin ito at nangako tayong tutuparin ito ng binyagan tayo. Nalaman natin sa mga salita ni Alma, ang dakilang propeta sa Aklat ni Mormon, ang ipinangako natin sa Diyos na ating gagawin. Nahahandang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati, oo at aliwin niyo ang mga nangangailangan ng aliw, at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar kung saan kayo maaaring naroroon, maging hanggang kamatayan nang kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa kanila sa unang pagkabuhay na mag-uli, nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ay sagradong tungkulin at maluwalhating pangako mula sa Diyos. Ang mensahe ko ngayon ay nakahihikayat. Tulad ng paglilinaw ng Aklat ni Mormon sa tungkulin natin, itinuturo din tayo nito sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Una, nangako tayong ibigin ang ating kapwa. Ikalawa, nangako tayong maging saksi ng Diyos. At ikatlo, nangako tayong magtiis. Ang Aklat ni Mormon ang pinakamagandang bagay, gabay para malaman kung gaano kahusay natin ito magagawa at kung paano magiging mas mahusay. Magsamuli tayo sa pag-ibig sa kapwa. Ipaalala ko sa inyo ang mga nangyari kamakailan. Marami sa inyo ang nakibahagi sa isang araw na paglilingkod. Libo-libo nito ang inorganisa sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinagdarasal ng isang kapulungan ng kapwa ninyo mga banal na malaman kung ano ang paglilingkod ang paplanuhin. Itinatanong nila sa Diyos kung sino ang dapat paglingkuran, anong paglilingkod ang ibibigay, at sino ang aanyayahang makibahagi. Ipinagdasal pa siguro nila na hindi malimutang magdala ng pala o inumin. Higit sa lahat, nanalangin sila na madama ng lahat ng naglilingkod at tumanggap nito ang pag-ibig ng Diyos. Alam ko na sinagot ang mga dalangin iyon sa isang ward. Mahigit 120 miyembro ang nagboluntaryong tumulong. Sa loob ng 3 oras, nalinis nila ang bakuran ng isang simbahan sa aming komunidad. Mahirap at masayang gawain iyon. Nagpasalamat ang mga pastor ng simbahan. Nadama ng lahat nang nagtulungan sa araw na iyon ang pagkakaisa at higit na pagmamahal. Sinabi pa ng ilan na nagalak silang nagbunot ng mga damo at magputol ng halaman. Tinulungan sila ng mga salita ng Aklat ni Mormon na malaman ang dahilan. Si Haring Benjamin ang nagsabi nito sa kanyang mga tao, malaman na kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod ng inyong Diyos. At si Mormon na nagturo sa Aklat ni Mormon na ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo at iyon ay nagtitiis magpakailanman at sino mang matagpo ang mayroon nito sa huling araw ay makabubuti sa Kanya. Tinutupad ng Panginoon ang Kanyang mga pangako sa inyo kapag tinupad ninyo ang inyo. Kapag naglingkod kayo sa iba para sa Kanya, ipinadarama niya ang Kanyang pag-ibig. At ang pagdating ng panahon, magiging likas sa inyo na ibigan ng kapwa. At matatanggap ninyo ang pagtiyak ni Mormon sa inyong puso na kapag patuloy kayong naglingkod sa iba sa buhay na ito, makabubuti iyon sa inyo. Tulad ng pangako ninyo sa Diyos na ibigin ninyo ang inyong kapwa, nangako kayong maging Kanyang saksi saan man kayo naroon habang kayo ay nabubuhay. Muli ang Aklat ni Mormon ang pinakamagandang gabay na alam ko na tutulong sa atin na tuparin ang pangakong iyan. Minsan ay pinagsalita ako sa graduation sa isang universidad. Gustong imbitahan ng Pangulo si Pangulong Gordon B. Hinckley, pero hindi ito makadadalo. Kaya ako na lang ang inimbitahan. Junior member ako noon ng quorum ng 12 apostol. Nag-alala ang taong nag-imbita sa aking magsalita
nang higit niyang malaman ang mga tungkulin ko bilang apostol. Tinawagan niya ako sa telepono at sinabing nauunawaan na niya ang tungkulin ko ay maging saksi ni Hesukristo. Mariin niyang sinabi sa akin na hindi ko magagawa iyon kapag nagsalita ako. Ipiniwalag niya na ginagalang ng universidad ang lahat ng relihiyon, pati yaong mga ayaw maniwala na mayroong Diyos. Inulit niya, hindi ninyo magagawa rito ang tungkulin ninyo. Ako ay nagiging emosyonal lang sapagkat ako ay emosyonal na marinig ko mga bagay na ito. Ibinaba ko ang telepono na may seryosong mga tanong sa aking isipan. Sasabihin ko ba sa universidad na hindi ko matutupad ang pangako kong magsalita? Ilang linggo na lang at kaganapan na. Naipaalam na roon na darating ako. Kung hindi ko tutuparin ang pangako ko, ano ang magiging epekto nito sa magandang pangalan ng simbahan? Ipinagdarasal kong malaman ang ipagagawa sa akin ng Diyos. Dumating ang sagot. Natanto ko na nakaiimpluwensya sa akin ang mga halimbawa ni Nephi, Abinadi, Alma, Amulek, at ang mga anak ni Mosias. Sila ay matatapang na saksi ni Hesukristo sa harap ng panganib. Kaya ang pagpapasiyahan na lang ay kung paano maghanda. Nagsaliksik ako para malaman ang lahat tungkol sa universidad. Habang nalalapit ang kaganapan, lalo akong kinabahan at tumindi ang pagdarasal ko. Parang himalang nakakita ako ng isang balita sa pahayagan. Pinarangalan ang universidad sa pagtulad sa natutuhang gawin ng simbahan sa ating pagkakawang gawa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga sa mensahe ko inilarawan ko ang nagawa natin at nila para tulungan ang mga taong nangangailangan. Sinabi ko na alam kong si Hesukristo ang pinagmulan ng mga pagpapalang dumating sa buhay ng mga pinaglingkuran nila at natin. Pagkatapos ng pulong, nagtayuan ang mga tao at nagpalakpakan. Namangha ako pero medyo kabado pa rin. Naalala ko ang nangyari kay Abinadi. Si Alma lang ang naniwala sa kanyang patotoo. Pero nang gabing iyon, sa isang malaking formal na hapunan, narinig kong sinabi ng Pangulo ng Universidad na narinig niya ang mga salita ng Diyos sa mensahe ko. Bihira kong maranasan ang gayong himala bilang saksi ni Kristo. Ngunit ang epekto ng Aklat ni Mormon sa inyong pagkatao, lakas at katapangan maging saksi ng Diyos ay tiyak. Ang doktrina at magigiting na halimbawa sa aklat na iyon ay magpapasigla, gagabay at hihikayat sa inyo. Bawat misyonerong nagpapahayag ng pangalan at ebanghelyo ni Hesukristo ay pagpapalain sa araw-araw na pagpapakabusog sa Aklat ni Mormon. Ang mga magulang na sinisikap na ipasapuso sa isang anak ang patotoo sa tagapagligtas ay matutulungan kapag naghanap sila ng paraan para maihatid ang mga salita at impluwensya ng Aklat ni Mormon sa tahanan at buhay ng kanilang pamilya. Napatunayan na namin iyan. Nakikita kong nangyayari ang himbalang iyan tuwing sacrament meeting at sa klase sa simbahan na dinadaluhan ko. Ang mga tagapagsalita at guro ay nagpapakita ng pagmamahal at hustong pangunawa sa mga banal na kasulatan. Lalo na sa Aklat ni Mormon, ang mga sariling patotoo ay malinaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang puso. Nagtuturo sila na may iba yung pananalig at pagpapatotoo ng may kapangyarihan. Nakikita ko rin ang katibayan na humuhusay tayo sa ikatlong bahagi ng pangakong ginawa natin sa binyag. Nakipagtipan tayong magtiis, nasundin ang mga utos ng Diyos habang buhay. Binisita ko sa kanyang silid sa ospital ang isang matagal ng kaibigan na nasuring may terminal cancer. Isinama ko ang 2 anak kong babae. Hindi ko inasahang makikilala niya sila.
Nakapaligid sa kama niya ang kanyang pamilya pagpasok namin. Tumingin siya at ngumiti. Hindi ko malilimutan ang isura niya na makita niyang isinama namin ang aming mga anak. Pinalapit niya sila sa kanya. Umupo siya, niyakap sila at ipinakilala sa kanyang pamilya. Ikinuwento niya ang kabaitan ng dalawang batang iyon. Para bang nagpapakilala siya ng mga prinsesa sa isang palasyo. Akala ko makakauwi kami kaagad. Naisip kong tiyak na pagod siya. Ngunit sa tingin ko parang bumalik ang sigla niya. Masaya siya at kitang-kitang mahal niya kaming lahat. Tila nilalasap niya ang sandali na para bang tumigil ang oras. Halos buong buhay niya ay ginugol sa pag-aalaga sa mga anak ng Panginoon. Nalaman niya mula sa Aklat ni Mormon na isa-isang kinuha ng nabuhay na mag-uling tagapagligtas ang mga bata. Binasbasan sila at nanangis dahil sa kagalakan. At matagal niyang naranasan ang galak na iyon na sapat para magtiis, na maglingkod sa kanya hanggang wakas. Nakita ko ang himalaring iyon sa silid ng isang lalaking tapat na naglingkod ng sapat para isipin na nararapat na siyang magpahinga. Alam ko na sumailalim siya sa at sa matagalan, masakit na gamot ang pakiramdam. Sinabi naman sa kanya na ikamamatay niya. Sinabi niya na wala ng gamot o pag-asang gumaling siya. Dinala ko ng asawa niya sa isang silid sa kanilang tahanan. Nakasuot siya ng bagong plansang puting polo, kurbat at bagong sapatos. Nakita niya ang pagkagulat ko. Tumawa siya ng mahina at nagpaliwanag. Matapos mo akong basbasan, nais kong maging handang tumugon sa tawag na tumindig at buhatin ang aking higaan at lumakad. Nakita kong handa na siya sa hindi maglalaoy pagharap niya sa Panginoon na tapat niyang pinaglingkuran. Isa siyang halimbawa ng mga banal sa mga huling araw na lubos na nagbalik loob na madalas kong makausap matapos silang maglingkod ng tapat habang buhay. Patuloy pa rin sila. Nilawanti ni Pangulong Marion G. Romney ng ganito: sa tunay na nagbalik loob, ang paghahangad sa mga bagay na laban sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay ganap nang namatay. At kapalit nito ay ang pag-ibig sa Diyos na may matibay at matatag na pagpapasyang sumunod sa kanyang mga utos. Iyon ang matibay na determinasyong kadalasay nasa bihasang mga disipulo ni Jesucristo. Tulad ng miyembrong babaeng bumati sa mga anak ko at ng lalaking bago ang sapatos na handang tumindig at tumayo para sa Panginoon. Sinunod nila ang kanyang utos hanggang wakas. Nakita na ninyong lahat ito. Makikita ninyo ito kung muli niyong babasahin ang Aklat ni Mormon. Umahanga pa rin ako kapag binabasa ko ang mga salitang ito sa matanda ng lingkod ng Diyos. Sapagkat maging sa oras na ito, ang aking buong katawan ay nanginginig ng labis habang nagtatangkang magsalita sa inyo. Subalit ang Panginoon ang nagtataguyod sa akin at paninintulutan niya akong makipagsalita sa inyo. Lalakas ang loob ninyong tulad ko mula sa halimbawa ng pagtitiis na ipinakita sa atin ni Moroni. Nag-iisa siya sa kanyang ministeryo. Alam niyang malapit na siyang mamamat. Oo, lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya at pagkaita ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan. At kung inyong pagkakaita ng sarili ng lahat ng kasamaan at iibigin ng Diyos ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon ang Kanyang biyaya ay sapat sa inyo upang sa pamamagitan ng Kanyang biyaya kayo ay maging ganap kay Kristo. Ibinigay ni Moroni ang patutuong yan bilang pamamaalam sa Kanyang buhay at ministeryo. Naghikayat siya sa pag-ibig sa kapwa tulad ng mga propeta sa buong Aklat ni Mormon. Idinagdag niya ang kanyang patutuo sa tagapagligtas nang malapit na siyang mamatay. Tunay nagbalik loob siya sa Diyos tulad ng magagawa natin. Puspos ng pag-ibig sa kapwa. Natatag at walang takot bilang saksi ng tagapagligtas at ng kanyang ebanghelyo at determinadong magtiis hanggang wakas.
Itinuro sa atin ni Moroni kung paano gawin yon. Sinabi niya ang unang hakbang sa lubos sa pagbabalik pananampalataya. Study of the Book of Mormon will build faith in God, the Father, in His beloved Son, and in His gospel. It will build your faith in God's prophets, ancient and modern. It can draw you closer to God than any other book. Mas ilalapit kayo nito sa Diyos kaysa ano pa mang ibang aklat. Mas patitinin nito ang buhay. Hinihikayat ko kayong gawin ang ginawa ng kumpanyon ko sa misyon. Nang lumaya siya sa kanila nung teenager pa siya, may naglakay ng aklat ni Mormon sa kahong dala-dala niya sa paghahanap niya ng higit na kaligayahan. Lumipas sa mga taon, nagpalipat-lipat siya ng lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-iisa siya at malungkot isang araw nang makita niya ang kahon. Puno ito ng mga bagay na dinala niya. Sa pinakailalim ng kahon, nakita niya ang aklat ni Mormon. Binasa niya ang pangako rito at sinubukan niya. Alam niyang iyon ay totoo. Binago ng patotoong iyon ang kanyang buhay. Lumigaya siya ng higit pa sa pinapangarap niya. Maaaring hindi niyo nababasa ang inyong aklat ni Mormon na tulad ng nararapat dahil sa araw-araw niyong responsibilidad at gawain. Isinasama ko na pag-aralan niyo itong mabuti at madalas. Naroon ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Kristo, Of the gospel of Jesus Christ, which ni Hesus Kristo na tanging daan pabalik sa Diyos. Iniiwan ko sa inyo ang aking matibay na patotoo na ang Diyos ay buhay at sasagot sa inyong mga dalangin. Si Hesus Kristo ang nagapagligtas ng mundo. Ang aklat ni Mormon ay totoo at matibay na saksi na siya ay buhay at siya ang ating nabuhay na mag-uli at buhay na tagapagligtas. Ang aklat ni Mormon ay isang mahalaga at tunay na saksi ni Hesus Kristo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.